Isda na parang ahas, igat o palos, dalara para sa mga tiga-probinsya ng Cagayan. Paborito ng mga dayuhan pero bawal nang i-export dahil nanganganib masimot. Sa seafood restaurant na ito sa Pasay City, kabilang sa kanilang specialties, mga putahing igat o eel. Ito yung eel. Kahit hawig ito sa ahas at madulas kahit walang kaliskis, ang igat ay isang uri ng isda. Sa sobrang dulas nga lang ng mga ito, kailangang maglagay sa kamay ng gawgaw para mahawakan at makarne. Ang laman ng igat, perfect gawing adobo sa gata o kaya salt and pepper eel na naglalaro sa 400 pesos ang presyo kada order. Bagay yung adobo doon sa isda. Kasi yung pagka-tenderness ng meat nung isda, nakaka-complement nung taste nung adobo. Medyo maangang po ng konti, tapos medyo maalat. Parang smoky yung lasa niya. Pero hindi raw masyadong patok sa mga Pilipino ang mga putahing igat. Kadalasan, ang mga foreigner, lalo na yung mga Chinese or Taiwanese, Korean, Japanese, yan ang mga gusto. Hindi naman natin masabing exotic. Mahilig silang kumain sa mga ganyang klaseng food eh. May umorder man sigurong Pinoy, galing sa ibang bansa siguro, or balikbayan na galing doon sa na natikman niyang eel na yan. This is a stamina food. In Koreans, like so much this kind of thing because good for health. Paniniwala ng maraming Asyano, bukod sa masustansya ang laman ng igat, aphrodisiac din daw ito o pampagana sa pakikipagtalik. Ito ay nagtataglay ng protina, vitamina at mga mineral. Sa mga pagkain na nagkiklaim na may aphrodisiac effect, most of the time ito yung sinasabi nating placebo effect o kung ano man yung iniisip natin na magiging epekto nito, posible sa ibang tao, ito yung nga talaga yung nangyayari. Kabilang ang mga karagatan sa probinsya ng Cagayan sa pinaniniwalaang may pinakamaraming igat sa buong Pilipinas. Pero hindi katulad ng ibang isda na yung malalaki lang ang tinatarget ng mga mangingisda. Pagdating sa mga igat, ang puntirya, mga dalara, o yung mga semilya o kapapanganak pa lang at hindi lalaki sa isang daliri. Translucent o parang malabong salamin ang kulay ng mga ito. Ini-export sa China, Korea at Japan. Ang presyo, 28,000 pesos kada kilo. Wala naman ban sa pag-gather ng elvers dito sa Cagayan, pero naalarma kami dahil 1 million elvers a day na lumalabas dito sa Cagayan. At hindi lamang yan. Tumaas ang presyo nito, kaya siguro yun yung rason kung bakit dumadami ang indiscriminate gathering ng elvers. Pero dahil sa malawakang panghuhuli ng dalara sa Cagayan, nanganganib na raw ngayong masimot ang lahi ng mga ito. Kaya ang BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Cagayan nagdeklara nitong Abril lang ng export ban sa mga dalara. Mas gusto nila yung maliliit kasi mantakin mo, 1 kilo, 5,000 to 6,000 pieces. Kinukulture nila, pinapalaki din nila sa ibang countries, no? Bakit hindi pa dito sa atin mismo? Kaunti lang kailangan natin para palakihin. So, masusustain pa rin natin yung resource natin. Sa bayan ng Gonzaga, nakilala namin ang mangingisdang si Bong. Hindi niya tunay na pangalan. Wala kami nahuli. Dahil inaalat na raw si Bong sa pangingisda, pangunguha na lang ng mga dalara ang kanyang pinagkakabalahan. Nang Rugiti, November hanggang February, meron kaming talagang nahuli. Konti, marami pa. Namuan mi ngati per kilo, 7,000 hanggang tumataas. Hanggang 25,000. Kaya
Siyempre mapal kami. Malaki yung pera. Gamit ang lambat na hugis embudo, inuumang ito ni Bong sa bahagi ng dagat kung saan nagtatagpo ang tubig alat at ang tubig tabang. Dito raw kasi lumalangoy sa gabi ang dalara para makatawid sa ilog at doon lumaki hanggang maging mga igat. Dito pa dumadaan ng mga dalara. Sa gabi, nagmimistulang tent city ang bahaging ito ng dagat. Magdamag silang nag-aabang na mapuno ng dalara ang kanilang mga lambat. Pamuhin namin yung dalara. Kapag walang dalara, patay gutom na kami. Halos 5 beses raw nagpapabalik-balik si Bong sa pwesto ng kanyang lambat. Mas marami raw silang nahuhuling dalara kapag malamig ang panahon. Kung mainit na tubig, summer, mas maapektuhan yung isda. Kapag malamig muulan, dumadami. Exportation lang naman ang binan. So we would like to make that clear. The local government unit has to regulate through the issuance of permits. Kinaumagahan, sama-samang tinimbang ni Bong ang mga nakuha nilang dalara. 60! May tagalista ng timbang ng nahuli ng bawat isa sa kanila. Kulang po yung bayan. Titignan namin po sa listahan para alam namin kung ilang gramo. Kahit halos tig-1 gramo lang ang nahuli ni Bong. Nung pinagsama-sama ang mga dalara ng lahat ng mga mangingisda, umabot ito sa mahigit 1 kilo o tinatayang mahigit sa 6,000 piraso. Pagka-deliver sa mga dalara sa kanilang buyer sa kalapit na barangay, muling pinili ang mga dalarang pakikinabangan pa. Basta may sobrang puti, patay yan. Suma total, umabot ng mahigit 3,000 piso ang presyo ng mga naibenta nilang dalara. Ang tansya ko lang na maghahati dito, baka 200 families. Medyo maliitan. Ang buyer, kikita raw ng 500 pesos kada kilo kapag naibagsak na niya ito para mai-export sa ibang bansa. Aware po kayo, Nay, na sa BIFAR bawal na daw i-export ngayon yan? Hindi. Sana, sir, hindi pabawalan kami kasi ayun lang ang pagkakitaan namin dito. Mahirap lang kami dito. Bawat mahuli na exporter ay meron kaukulang penalty na 8 years imprisonment. Plus double the export value ang babayaran pa niya sa gobyerno. Samantala, nung pinaghati-hatian na ng mahigit 40 mangingisda ang kanilang kinita, ang mangingisdang ito, 45 pesos lang ang nakubra. Nahihinayin ako sa pagod at sa kayo puyat ko, sir. May sakli ako dyan na 35 pesos. Si Bong kumita ng 165 pesos. Siyempre, malalaking may tulong sa amin para may pangbili kami ng kape at sukal para may baon kami dun sa punta kami kuhuli. Sa lugar ni Bong, kapansin-pansing bago pa ang kanilang mga bahay. Katas daw ito ng halos 6 na buwan nilang panghuhuli ng dalara. Bigla nga talaga nga ibigay sa amin sa Panginoon talaga ito. Awan iti mahal alaming ikan. Hulog ng langit. Pero dahil may export ban ngayon, nangangamba silang maghihirap na naman sila. Buti na lang yung nagkaroon ng dalara sa amin. Doon kami kumuha ng pinaghahanap buhay namin, pinapakain sa mga anak namin, pinagpapaaral. Iso iti nakaginaawa mi iti panagbiag mi dahito nga pinadati ay apo. Kaya tatakas la mabawalan. Siyempre na kwalang jeri namin ta. Dakkel iti may tulong na katakam dito. Nga na inuwar na tatanga pagsapulam mi. Maging ang karatig bayan ng Apari, apektado rin ng export ban ng mga dalara. Hindi nga raw alam ng buyer na si Lolita
hindi niya tunay na pangalan, kung paano pa maididispatcha ang mga naipon niyang dalara. 300 kilos itong stock namin. Paano to kung hindi namin po mabenta, malulugi po kami, nagagastos kami ng oxygen at saka ice araw-araw. Kung hindi namin po mabenta to, paano na yung puhunan namin? Dahil hindi naman daw bawal ang pagbebenta ng dalara, kung dito lang sa loob ng Pilipinas, pwede pa rin naman daw ibenta ang mga ito ni Lolita. Sa Manila, 6,000 na lang ang bentahan namin. Nung last delivery namin. Pero sa ngayon, wala na. Kasi natatakot na kami na magdala. Baka mahuli kami. Minsan lang manganak ang adult na igat. Minsan lang. One-time spawner yan. At mamamatay na siya. Kung hindi mabigyan ng tsansa itong maliliit para bumalik sa kanilang natural habitat, wala nang lalaki. Matatanda ang noong Disyembre ng nakarang taon, ipinagbawal din ang panghuhuli ng mga isdang tamban sa mga karagatan ng Zamboanga dahil paubos na raw ang mga isdang ito noon. Makalipas lang ang 3 buwan, matagumpay nilang naparami muli ang mga tamban. Ganito rin sana ang maging kapalaran ng mga igat at dalara ng Cagayan. Mabigyan din ng pagkakataong dumami muli para higit na mapakinabangan. Nakakatuwa na kung minsan ang mga hayop pa ang nagtuturo sa atin ng pakikipagkapwa na may pagkakaiba man tayo o di man magkasing lahi. Dapat matuto tayong makibagay sa isa't isa dahil iisa lang ang ating mundo at bawat isa sa atin may karapatan dito. Para po sa feedback at story suggestions, pwede niyo po kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.